Kanole Horror Story. Si Kanole ay merong isang kaibigan na magsasaka na nagngangalan na Pepito. Ito ay merong alagang kalabaw na halos nasa 7 taon na niyang pinapakinabangan. Sa tuwing hapon itinatali ito ni Pepito sa gilid ng maliit na sapa at dito na ito magpapalipas ng magdamag. Isang umaga, nang kukunin na ni Pepito ang kanyang kalabaw para gamitin sa pag-aararo, inabutan niyang yung ulo ng kanyang alaga ay nakahiwalay sa katawan, tapos ang katawan ng kanyang kalabaw ay halos naubos na. Makikita mo na lang yung kulay puting buto ng kalabaw at ang nakapagtataka pa, ultimong yung lamang loob ng kalabaw ay hindi pinatawad ng mga taong may bitukang halang. Iyak ng iyak si Pepito dahil hindi ito makapaniwala sa ilang taon na niyang hinahayaan na naroroon lang ang kanyang kalabaw. Ngayon pa ba mangyayari ang mga bagay na yun? Hindi naman kalayuan ang pinagtatalian ni Pepito sa kanyang bahay. Pero ni maski kaunting ingay ay wala man lang siyang nadinig. Naisip tuloy ni Pepito na mukhang professional na magnanakaw at mangangatay ang gumawa nun sa kanyang kalabaw. Iyak siya ng iyak. Tinatawag niya yung pangalan na Ruben. Yun kasi ang pangalan ng kanyang kalabaw. Ruben, kung sino man ang kumain sa'yo, sana'y malason ang mga taong yun. Wika ni Pepito. Wala na tayong magagawa dyan. Hayaan na natin. Diyos na ang bahala sa kanila. Sabi naman ng asawa ni Pepito. Nung mga oras na yon, nagdadalang tao ang kanyang asawa. Kinagabihan, bumili si Pepito ng maiinom sa baryo at iniwan niya muna pang samantala ang kanyang asawa. Sila Pepito ay naninirahan sa gitna ng kabukiran dahil ito lamang ang siyang tanging kanyang mana sa kanyang mga magulang. Habang wala pa si Pepito, bigla na lamang bumagsak ang hindi kalakasan na ulan. Wala yun hangin at wala ring kasamang kulog at kidlat. Nag-iisa lamang ang asawa ni Pepito sa kanyang bahay ng mga oras na yun hanggang sa maya-maya pa nakakita ito ng kalabaw na lumalapit sa kanilang tahanan. Sa maalala ng asawa ni Pepito, yung kalabaw ng kanilang kapitbukid ay inuwi at sinakyan. Kaya't nagtataka siya, kanino kayang kalabaw ang lumalapit sa kanyang kubo. Maya-maya pa, yung kalabaw ay parabang naging agresibo sa kanyang paggalaw. Nagtatatakbo ito ng paikot-ikot sa bahay nila Pepito. Nung una parang wala lang ito sa kanyang asawa dahil normal naman ang kinikilos ng kalabaw. Hanggang sa dire-diretso itong binangga yung kubo nila Pepito. Nang dahil doon, muntik nang masira ang kanilang tahanan. Nang dahil sa nagdadalang tao, ang asawa ni Pepito ng panahong yun, nakaramdam ito ng takot at muntik pa itong makunan. Sigaw ng sigaw yung babae. Tinatawag nito yung pangalan ng kanyang asawa. Mabuti na lamang si Pepito ay malapit nang dumating. O ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Wika ni Pepito sa kanyang asawa. May kalabaw! Ano? Kaninong kalabaw yun? Hindi ko alam eh. Alam ko, yung kapitbukid natin inuwi yung kalabaw niya eh. Kaya nga. Teka. Kalabaw lang yun. Ba't ka natatakot doon? Yung kalabaw kasi na yun sinuro yung bahay natin. Sinuro? Saan gawi? Itinuro ng kanyang asawa yung gawing sinuro ng kalabaw. Hanggang sa nakita ni Pepito, meron ngang malaking bakas doon. Nagpaulan na ng tuluyan si Pepito. Tapos hinanap niya
kung nasaan ba yung sinasabing kalabaw, pero hindi niya na ito makita. Uminom si Pepito ng gabing yun habang nakasilip sa bintana at iniisip niya yung kanyang kalabaw na pinatay. May araw din kayo, mahuhuli din kayo. Kung hindi man kami ang makahuli sa inyo, sana ibang tao. Wika ni Pepito sa kanyang sarili. Maya-maya pa, nang medyo nalalasing na si Pepito, nakadinig siya ng isang napakalakas na unga. Unga ito ng kalabaw. Yung lakas na tila ba unti-unting lumalapit sa kanilang kubo hanggang sa hindi nagtagal. Nakita niya yung umuungang kalabaw ay malapit na pala sa kanilang tahanan. Hoy! Sino bang amo mo? Doon ka manalaktak. Huwag dito sa bukid ko. Wika ni Pepito. Yung kanyang palay kasi ng mga oras na yun ay bagong sabog lang na pinunla at yun pa naman ang gustong-gustong tinatalaktak ng kalabaw. Tila ba nakaintindi ang kalabaw na yon matapos sabihin ni Pepito na siya ay huwag manalaktak doon. Bigla na lamang itong lumayo at naglaho sa kadiliman. Hindi ka pa ba tapos dyan, Pepito? Konti na lang. Konti na lang. Halika na, matulog na tayo. Sige, nandyan na. Pagdating naman ng alauna ng madaling araw, nagising si Pepito upang umihi. Malakas pa rin ang ulan ng mga oras na yun. Nang buksan niya yung pintuan, tumambad sa kanya yung napakalaking kalabaw. Kung susumahin, mas malaki pa ito sa mga bupalo na kalabaw. Kalabaw? Ang laki mo naman! Wika ni Pepito. Hanggang sa nang kanyang isarado yung pintuan, meron siyang nadinig na isang tinig na nagmula sa tao. Buksan mo kasi yung pintuan! Wika nun. Inakala ni Pepito na merong tao sa labas. Muli niyang binuksan ng pintuan pero wala namang katao-tao. Nandoon pa rin ang napakalaking kalabaw na kulay itim at sinabihan niya yung kalabaw na kung maaari ay umalis na siya. Huy, baka sumagot yan. Pabirong wika ng kanyang asawa. Ano ka ba? Kahit nga ang kalabaw nating si Ruben, hindi nagsasalita. Sabi naman ng kanyang asawang si Pepito. Hindi ba? Merong nagsalita kanina? Oo nga baka dun sa gawi dun. Siguro may nanghuhuli ng palaka. Anong palaka? Nang biglang may sumagot na ganon, bigla na lamang bumulagta si Pepito nang dahil sa gulat. Dahil yung kalabaw ang nagsasalita. Buksan mo! Papasok ako! Kanina pa ako nababasa dito. Kalabaw? Nagsasalita? Hindi ito totoo. Sa takot ni Pepito, isinarado niya ang pintuan at nagtatakbo sa kanyang kwarto. Paikot-ikot ang kalabaw na yon sa kanilang tahanan at dinig mo din na tila ba nagdadabog yung kalabaw dahil sa sobrang lalakas ng yabag na iniiwan nito kada hakbang. Hanggang sa sumapit ang araw, dito lamang nawala ang kalabaw. Natanong niya sa kanyang kapitbukid kung kalabaw niya ba yung pagala-gala kagabi. Pare, inuwi ko yung kalabaw ko. Hindi akin yun. Tsaka laki naman nun. Meron pa bang mas lalaki sa bupalo? Wika ng kanyang kapitbukid. At natawa yun nang sabihin noon ni Pepito na yung kalabaw ay nagsasalita. Lasing ka lang pare. Lasing ka lang. Hindi pare. Hindi ako basta malalasing. Kung 1, 2 bote hanggang 5 at 10 lang ang iinumin ko. O kita mo? Hanggang ngayon pare lasing ka pa din. 1, 2 hanggang 10? Kaya mo ba yun?
Red Horse lang yun pare. Kahit na. Mga taong katulad natin, pang 7 bote lang sa Red Horse. Tumba na. Ikaw talaga. Sige, at may gagawin pa kami. Sa sumunod na gabi, heto na naman. Yung kalabaw ay paikot-ikot. Pero sa pagkakataon na yun, habang nagpapaikot-ikot ang malaking kalabaw, may kasama na itong mga pagbabanta mula sa tinig ng tao. Papasukin mo ko! Papasukin mo ko! Wika nun. Hala, yung kalabaw nagsasalita! Wika ng kanyang asawa na takot ng mga oras na yun. Hindi tayo pwedeng magpatakot sa kalabaw na yun. Teka, kukunin ko yung panabas ko at tatabasin ko yan. Hindi yan basta kalabaw. Palagay ko aswang to eh. Baka nga, buntis pa naman ako. Kaya nga, niloloko lang tayo neto. Pinagmumukha niyang kalabaw ang kanyang sarili sa ating paningin. Sabi nga ni paring Nole, yang mga ganyan ay gawa ng mga aswang. Kung pumunta ka kaya kay paring Nole bukas? Oo, ganun talaga ang gagawin ko. Sa loob ng magdamag halos hindi sila pinatulog ng kalabaw. May mga punto pa ngang binabangga ng kalabaw yung kanilang kubo. Pagsapit ng umaga, nagpaalam noon si Pepito sa kanyang asawa dahil siya ay pupunta kay Kanole. Inabutan niya si Kanole na merong kausap na isang makulit na lalaki. Kailangan nyo na daw kasing pumunta roon, sir. Bossing. Wika ng lalaki. Sige. Sabihin mo, darating ako. Hindi pwede yung darating. Kailangan yung seryoso. Teka. Paring Pipito, nandiyan ka pala. Pare. Pasensya ka na, napasugod ako ng maaga dito. Sino ba itong maingay na tao na to? Layo-layo ko pa lang. Nadidinig ko na yung malakas na boses ng taong to. Ano yan pare? Mensahero. Taga Pilpos ka. Post office. Bossing, nagdala ko ng sulat. Sulat? Ano bang nakalagay? Sabi dyan sa sulat, emergency. Puntahan na daw niya. Hindi umalis ka na. Nagawa mo na yung trabaho mo, di ba? Hindi, nakikikape pa ako eh. Parang ayaw mo ako makita, bossing kasi, kapag nandito ka, hindi kami masyadong makakapag-usap ni paring Nole. Paring Pipito, ayos lang. Paunahin na muna natin siya. Sige pare. Hoy, kung emergency ang sulat mo, pues, emergency din yung sasabihin ko. Dalian mong magkape. Dahil hindi kami makakapag-usap ng maayos at napakalakas ng boses mo. Sige. Basta bossing, pumunta ka na raw, emergency sabi. Oo, kahit bukas, pupunta ako. Sige. Tapos na ako magkape. Salamat bossing. Sige na, mag-iingat ka. Basta yung pababa baka madulas ka. Maya-maya pa, kanilang nadinig yung napakalakas ng pagsigaw ng mensahero nang dahil doon madali silang nagtatakbo. Aray ko. Sakit. Anong nangyari sa'yo? Sabi ko sa'yo mag-ingat ka eh. Ayan, puro ka tuloy putik. Bossing, nabali yata yung bewang ko. Pakikuha nga ako, di ako makatayo. Halika na. Aray, bossing, hilutin mo ako, bossing. Sige. Hinilot nga ni Kanole ang mensaherong nadulas ng dahil sa dulas ng putik. Yung kanyang kumpare naman na si Pipito ay tila ba naiinip na. Paring Nole, anong oras pa ba matatapos yan? Bali naman bewang niyan tuluyan mo na. Ikaw talaga paring Pipito. Hanggang ngayon, palabiro ka pa rin. Hindi pare, naiinip na kasi ako Importante rin yung sa akin pare.
Aray ko, bossing. Dito! Dito! Oh, dito. Aray. Aray ko. Okay na. Okay na. Parang bumalik yung buto ko sa dati Parang naging mas lalo pa akong malakas. Kuya. Sige na. Uwi ka na. Teka. Basa pa Pwede bang dito muna ako? Makikinig muna ako ng kwentuhan nyo. O sige, ikaw bahala. Paring Pipito. Ano bang pinunta mo rito? Ang aga mo ngayon. Pare, kung gaano ako kaaga, mas maaga pa itong makulit namin sa hero. Pare, kaya ako nagtungo rito dahil hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa lintik na kalabaw na yon. Bakit? Sinusuway ka na ba ng kalabaw mo ngayon, pare? Hindi, pare. Hindi ko kalabaw yon. Patunayan niya ng aking kalabaw. Kinatay ng mga taong halangang bituka. Tapos pare, magmula nang mawala yung kalabaw ko, meron nang nagpapakitang kalabaw doon gabi-gabi. Nagsasalita pa nga pare. Kung nga buntis yung misis ko, naisip namin pare, na hindi kaya aswang ang kalabaw na yun. Saka pare, napakalaki. Hindi ba yung kalabaw kong si Ruben? Malaki yun pare. Pero mas malaki pa rin yung kalabaw na umiikot sa amin gabi-gabi. Kung ganun, dapat nating alamin. Pero bossing, yung sulat sa'yo emergency daw. Oo, wag ka mo nang sumingit. Ito naman seryoso yung usapan namin. Di sige, sabi mo Pare, sige ganito. Aalamin natin kung saan ba nang gagaling yung kalabaw na yan. Kasi parang masyado yatang misteryoso yung nangyayari. Sipin mo malaki, nagsasalita pa. Sige pare, makakauwi ka na. Kasi si Kumari walang kasama dun Sige pare, salamat pare, aantayin kita. Boss, ano bang sakay mo? Gamit ko yung motor kong karag-karag. Bakit? Boss, kasi malayo yung pinagparadahan ko Baka pwedeng makasabay sa'yo. Saan ka ba uuwi? Taga-Hain pa ako. Bakit? Hain? Taga doon ako Pwede bang bitbitin ko na yung bike ko tapos sasabay na ako sa'yo? Hindi pwede. Bakit? Damot mo naman. Oo, tama na yan. Sige na pare, mauna ka na. At ikaw naman kuya, huwag ka nang sumabay. Hindi nyo pwedeng pagdalawahan yun. Yung motor ni pare halos kaedad niya yun Parehas kami. Yung motor namin. Alam mo ba, pare, pag pumupunta ako ng Banahaw, hindi bababa sa 5 yung 5 beses akong masisiraan, pare. Alam mo yun? Pare, ayoko pa kasing magpalit. Gusto ko sana hanggat nabubuhay pa ako, hanggat matino pa yung motor ko, yun din ang gagamitin ko. Ikaw, yung motor mo mas matanda pa sa'yo, palitan mo na. Pare, hindi pwede. Pamana sa akin yun ng tatay ko tsaka wala akong pambili. Ganun ba? O sige na. At tumatagal na yung usapan natin. Ikaw, maiwan ka rito. Di sige. Damot! Pagsapit ng 4:00 ng hapon, pumunta na si Kanole sa kanyang kumparing si Pepito nang dahil sa panagulan ng mga oras na yon. Inabutan siya ng ulan pero meron siyang mutya ng gabi sa katawan. Ginamit ito ni Kanole kaya pagdating niya sa bahay ng kanyang kumparing si Pepito, gulat na gulat ang mga ito dahil sa lakas ng ulan ay konti lang ang pagkakabasa kay Kanole. Pare, mabuti naman at dumating ka. Di ka man lang yata nabasa, wala ka namang payong. Paring Pipito, alam mo na ginawa ko. Di ba? Siya nga pala, habang inaantay natin yung kalabaw na nagsasalita, may dala akong pangtagay. Tirahin natin? Sige pare, tamang-tama. Nakahuli ako ng mga daga, ayun, niluluto ko na. Pipito, si paring Noli na ba yan? Oo, si paring Noli nandito na. Pare, magandang hapon.
Magandang hapon din, Mare. Salamat at dumating ka kasi hindi na namin alam ni Pipito kung ano bang gagawin namin dun sa kalabaw na paikot-ikot dito sa amin. Ganun ba? Hayaan mo, aalamin natin. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, hindi pa rin tumitigil ang pag-ulan. Maya-maya pa nariyan na ang napakalakas na unga ng kalabaw. O pare, yan ang sinasabi ko sa'yo. Pare, hindi kaya kalabaw ng kapitbahay mo yun? Hindi pare, meron silang mga kalabaw pero hindi naman ganun kalaki. At higit sa lahat, hindi nagsasalita yung mga kalabaw namin. Sa bagay, maya-maya pa, yung kalabaw na umuunga ay malapit na sa kanilang tahanan nang dahil sa nakabukas noon ang kanilang pintuan, tapos si Kanole at si Pepito ay nag-iinom sa tapat ng pintuan. Kitang-kita nilang sumungaw doon yung malaking ulo ng kalabaw. Natulala noon si Pepito. Si Kanole naman ay nakatingin lang. Pare, ayan na'y kalabaw. Napakalaki. Tignan mo, pare. Oo, pare. Papasok pa yata. Hoy! Huwag kang papasok dito. Yun lang naman ang tanging isinagot ng kalabaw. Para bang isang maliit na impit, pero tono ng tao. Sabi ko sa iyo pare nagsasalita ang kalabaw na yan. Nilapitan ni Kanole ang kalabaw. Nang dahil dito, unti-unting umaatras yung kalabaw at agad na nagtatakbo sa kadiliman. Sinigawan ito ni Kanole at sinabing, "Sa susunod na babalik ka rito, malalaman na namin kung sino ka." Wika ni Kanole na medyo pabulol-bulol na dahil nakainom na rin. Ilang oras pa ang lumipas, mas lalo na silang nalasing. Ang sabi noon ni Pepito, "Pare, matutulog na ako. Abangan mo yung kalabaw pare. Patayin mo yung lintik na kalabaw na yan. Hindi ko na kaya pare." "Sige pare, ako nang bahala." Natulog nga noon si Pepito. Si Kanole na lamang ang tanging naiiwan sa mesa hanggang sa hindi nito naramdaman na yung ulo ng kalabaw ay nakapasok na pala sa pintuan. Nagulat na lamang noon si Kanole nang biglang, "Nakapasok din ako." Sabi ko na nga be, ikaw na naman. Hindi ba sinabi ko sa'yo na sa susunod na pagbalik mo rito malalaman na namin kung sino ka? Pare, halika tignan mo to. Lumabas noon si Pepito at yung kalabaw ay unti-unting nagbago. Isang taong payat pala yun na maitim at bural na ang mga mata. "Ikaw pala yun ah. Gabi-gabi mo kaming tinatakot. Sabi ko na nga ba, isa kang aswang." Ano? Bigla na lamang yun lumabas. Pero hinabol siya ni Kanole. Inabutan niya itong nakatayo sa pilapil at hindi makagalaw na animoy merong nakatali sa kanyang katawan. "O ano, sabi ko sa iyo malalaman ko kung sino ka eh." Binitbit ito ni Kanole pero napakabigat ng taong payat. Nang dahil doon, binagsak niya ito sa putik at hinawakan yung paa tapos hinila. "O pare, ito na yung sinasabi mong kalabaw. Kausapin mo." "Sino ka ba, ha? At bakit sa dami-dami mong guguluhin, bakit kami pa?" "Bakit? Inaano ko ba kayo? Hindi ko naman kayo inaano ah." "Anong hindi? Hoy, gabi-gabi mo kaming hindi pinatutulog ng asawa ko. Anong pakay mo? Yung asawa kong buntes? Ha?" "Anong buntes? Gusto ko lang namang makikain." "Makikain? Bakit? Kung makikikain ka bakit gabi? Ha?" Gabi lang ako nagugutom." "Teka pare, parang kilala ko ito ah." "Anong kilala? Saan mo ako nakita?" "Tama pare,
Naalala ko, nung nakaraang punta ko dito, nung hindi pa buntis si Kumare, ito yung nakita kong nasa gilid ng paligi, yung naliligo tapos nang lilimas ng isda. Hindi ba ikaw yung dayong mag-iitik? Ano pare? Uy, sagutin mo ko. Hindi ba ikaw yung dayuhan na mag-iitik? Oo, ako nga. Tagasang ka? Bakit ba tinatanong mo? Ang importante, hindi ako nanakit. Pero nagtatangka kang pumasok sa bahay. Kasi nagugutom ako eh. Kung ako sa'yo, umuwi ka na ron sa kubol mo. Tapos bumalik ka, magdala ka ng 3 pirasong itik nang merong kaming makain dito. Hindi pwede. May amo ko eh. May amo ka? Anong pakialam namin sa amo mo? Sige na, kumuha ka. Ngayon alam na namin kung sino ka. Meron na kaming karapatan na balikan ka. Sa oras na hindi ka magdala dito ng itik, papatayin kita. May karapatan akong gawin yun dahil ilang gabi mo kaming pineperwisyo. Baka ano? Sige na, aantayin ka namin. Munta ka na. Pare, ano, ayos na? Alang yang mag-iitik yun. Siya lang pala yung dayong aswang dito. Pero pare, ang importante, kagaya ng sinabi niya, hindi naman siya nananakit, di ba? Oo nga pare, pero may plano yun. Buntis yung asawa ko pare. Kahit na pare, kita mo naman, nang magbago siya ng anyo, maayos na nakipag-usap. Pare, baka plano niyang kunin yung asawa ko. Maaring ganun, pero hindi naman kayo sinaktan. Pero mabuti na lang pare, na isang guni mo sa akin. Ayan, nahuli natin. Sipin mo, isang napakalaking kalabaw na mas malaki pa sa bupalo. Tapos naging isang lalaking payat. Aswang pala yung mag-iitik na yun. Kaya nga pare, ay nako, salamat talaga. Makalipas ang 30 minuto, bumalik na yung lalaki. Oh, heto na. Baka naman ikalat nyo sa buong baryo yung nangyari. Hindi namin ikakalat kung hindi ka nababalik dito. Ano bang nakain mo? Isa kang tinaguri ang aswang pero nagpapastol ka ng itik at nangangamuhan. Kasi po, ayoko na sa amin. Mahirap ang buhay doon. Kapag ka nga walang-wala na ako nagagawa kong magtangay ng baboy. Baboy? O kaya na may mga pabo, ganon. Pabo? Hindi ba? Meron kayong pabo sa ilalim, you know? Oo nga no, ang ibig mong sabihin. Oo, gusto ko ng pabo. Kapalit nun, itik. Iba kasi yung lasa ng pabo. Ay nako, alam mo yun, nawala yung takot ko sa'yo. Isa ka lamang palang dihamak na mag-iitik. Gusto mo lang pala ng pabo. Bakit hindi ka na lang lumapit dito kapag umaga manghingi ka ng itlog? May itlog din yung itik ko Ang gusto ko, yung laman, yung malaki. Yung barako, yung matanda na at yung merong lambi. Ganon ba? Ganon na nga. Oh, heto na itik. Kapalit niyan yung pabo. Halika rito. Halika rito. Pabo! Dinakma naman noon ni Pepito yung isang malaking pabo. Kapalit noon yung itik na dala ng tao. Kinain ito ng tao sa harapan nila mismo kahit na buhay pa yung pabo. Kaya naman pala pabalik-balik. Pabo lang pala Pero ang importante, kahit paano, nalaman namin kung sino ka. O ikaw kuya, hindi malalaman ng buong baryo kung sino ka kapag hindi ka na bumalik dito. Buntis yung kumari ko. Natatakot sa'yo. Hindi na po, natikman ko na yung napakasarap na pabo. Sarap ba? Tagay mo muna. Ayoko, hindi ako umiinom. Alkohol yan masama yan sa katawan ko. Hoy,
siguraduhin mong hindi yung asawa ko binabalik-balikan mo ah. Kasi pag nalaman ko, alam ko kung saan kita pupuntahan. At kapag nangyari yun, mamamatay ka di oras. Opo, hindi na po. Mabait naman ako eh. Hindi naman ako yung aswang na nangangain ng tao. Hindi ako kumakain ng ganon. Ang gusto ko, pabo, baboy, manok, kalabaw. Kalabaw? Baka ikaw ang tumira sa kalabaw ko. Aba hindi ah. Anong kalabaw mo? Hindi ko nga kilala yung kalabaw mo. Kala ko ikaw eh. Sabihin mo lang at hawak-hawak ko na ipanabas ko. Wala akong alam dong kuya. Gusto ko nga ng kalabaw pero siyempre yung luto. Pero walang asin, walang bawang. Salamat dito ah. Alis na ako. Sige na. Umalis ka na at baka mabusit pa ako sa'yo. Mga kababayan, hindi po masyadong nakakatakot ang kwentong to. Mas marami pa yung komedy. Ganun pa man, nalaman ni Kanole yung sinasabing kalabaw na kinatatakutan ng kanyang kumpare at ng kanyang kumare. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pakipuntahan ang isa nating channel na Misteryo ng Bayan. Meron din po akong mga lumang upload doon. Sana po ay madalaw nyo rin. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi.